or very excited ako ipakilala sa inyo ngayon ang isa sa mga leaders ko po sa team na nakapag-for good na. Very recent lang, no? Last month lang po. At sobrang happy ako and proud kasi sa tagal niya na po sa pagiging OFW na nagpalipat-lipat na siya ng ibang bansa. No, nakailang taon na rin po siyang naging OFW, pero habang tumatagal na uuwi siya, pero babalik pa rin, uuwi at babalik pa rin dahil nga wala pa ring ipon, kailangan pa rin magtrabaho para sa kanyang pamilya. Pero ngayon po, no, nag-decide na po siyang mag-for good and take note hindi niya na po tinapos yung kontrata niya. Instead, no, mas pinili niya pong umuwi at makasama ang pamilya niya, especially this Christmas, at hindi na po siya babalik ulit sa ibang bansa. So let's all welcome my leader, dating OFW sa Hong Kong noon, at for good na ngayon, Ma'am Jessery Gabriel. Ayan. Hello, Ma'am Jessery. Kamusta ka? Ano bang pakiramdam ng isang OFW noon na nag-for good na ngayon? Hello po, GM. Good evening po. Sige, Ma'am. Hello. So, ayan. Batiin mo yung mga nakikinig sa atin ngayon, Ma'am. So, ayan. Good evening po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig na ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya pong nakapag-for good kasi kasama ko na po ang family ko at mga anak ko. Nahalagaan ko na po sila habang ginagawa yung business na ito. So, ayan. Yes. So, ang dami, sigurado ako, Ma'am, maraming mai-inspire sa'yo kasi yan ang mga pangarap ng mga OFW ngayon, no? Na makapag-for good sila, makasama yung pamilya, maalagaan yung mga anak nila. So, bago ang lahat, Ma'am, syempre, pakilala ka muna sa ating mga viewers. Sino ba si Ma'am Jessery Gabriel? Sige nga, Ma'am. So, ayan po, guys. Ako po si Jessery Gabriel na dating OFW sa Hong Kong. For more than 4 years po. So actually po, hindi ko po tinapos yung kontrata ko. At nag-decide po akong mag-for good last October 24 lang po kasi mas pinili ko po yung business na ito kaysa magtrabaho sa Hong Kong at tapusin yung kontrata ko po, GM. Okay. So, ayan, no, talagang nakakainggit, no, sa mga nakikinig sa atin ng mga OFW na nangangarap din. So, samantalang yung iba talagang gustong-gusto makapag-abroad, no, si Ma'am Jessery naman ngayon uuwi na. Mas pinili niyang makasama yung pamilya niya at mag-for good na at gawin itong business na ginagawa namin ngayon. So, Ma'am, i-share mo nga, ano ba yung sa isang OFW, no, balikan lang natin, ano ba yung pinakamahirap na parte para sa'yo, no? Nung OFW ka pa, ano ba yung pinakamahirap na sitwasyon mo nung nandun ka pa sa Hong Kong or dun sa mga dati mo pang bansa na napuntahan? So, yun po yung pinakamahirap na part is yung lagi kong nararamdaman is yung homesick. Yung homesick naman talaga yung talagang unang-unang nagpapahirap sa atin na kahit gustong-gusto mo nang umuwi, hindi mo magawa. Pero actually po wala naman po akong struggle sa mga amo ko at mababait naman po sila. Pero yun nga lang po, malungkot magtrabaho sa ibang bansa kasi nga hindi mo kasama ang family mo. And then dati pa hindi kulang yung hindi sapat yung sa tawag lang or video call lang na nakakausap mo ang family mo. So mas maganda talaga yung mas gusto mo yung umuwi na. Kasi pero natatakot kang umuwi kasi nga wala kang ipon. Meron man konti lang pag umuwi ka, nagbakasyon ka, madali lang pong mauubos yung ipon na yan. So balik ka na naman ulit sa abroad. Yes, so yun po yung yun po yung nagpahirap na part sa akin. Balik-balik sa abroad. Yes, tama. Talagang maraming makaka-relate sa'yo, Ma'am Jessery, no? Ako din mismo kasi
bilang isang nanay or bilang isang OFW na talagang lumayo para sa pamilya, yung hirap ng trabaho, matitiis natin yun. And you are blessed kasi mabait yung mga amo mo, no? Kasi meron tayong mga OFW na kababayan na talagang hindi sinuwerte or hindi mapalad sa kanilang mga amo. Pero thankful tayo kasi okay naman yung naging amo mo. Ang mahirap lang talaga, yung trabaho matitiis mo, pero yung lungkot na hindi mo kasama yung pamilya mo, especially yung mga anak mo, no, na naikwento po sa akin ni Ma'am Jessery na 1 year pa lang yung anak niya mahigit, no, iniwan niya na. Kagaya ko din noon, nung OFW pa ako na month pa lang, no, iniwan ko na yung mga anak ko. Yung lungkot na kakaisip mo na lumalaki sila nang wala ka. So, yun yung isa sa pinaka talaga mahirap, no? Hindi lang sa akin, hindi lang kay Ma'am Jessery, kundi sa lahat ng libo-libong OFW na nakikinig sa atin ngayon, yun din sigurado yung pinaka nagpapahirap po sa kanila, yung homesick. Kasi ang homesick, walang gamot dyan eh. No? Kahit itulog mo yung pagising mo, homesick ka pa din. No? Malungkot ka pa rin. Kahit iiyak mo na yan, 1 araw, 2 araw, 1 linggo, kahit nga 1 buwan, yung mga 1 taon na eh, homesick pa din eh. No? Ang masakit nga dyan, Ma'am Jessery, di ba? Yung unang pag-alis natin, medyo okay pa eh, may excitement. Pero yung pangalawang balik mo na, parang para sa akin yun yung kasi nga alam mo na eh, no? Alam mo na ko nung magbabay siya. So, Serena pa ba? Pag nag-a-abroad ka sa mga mo, hindi sila sa airport. Opo, GM. Totoo po yun. Kaptula ayoko magpatid sa airport. Mas gusto ko yung ako yung sinasalubong. Pero pag balikan na ayoko na yung ayoko yung hinahatid ako. Gusto ko mag-isa ako kasi nga pag nagbabakasyon kasi parang kulang na kulang. Ang sabi ko sana hindi man tapos yung araw. Kasi ayoko nang umalis, ang hirap umalis ulit. Then pagdating mo sa abroad, yun na naman homesick. Yung homesick na naman nandiyan na naman. Homesick na naman. Correct. Yun yung masakit eh. For sure, makaka-relate lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Yung alam mo na ang bakasyon mo 1 week lang. Tapos dumadaan yung araw, 5 araw na lang, 4, 3, 2, 1 araw na lang, no? Alis ka na. Tapos yun na, yung iiwanan mo na sila, lalabas ka na ng bahay, ihahatid ka na, especially sa mga nagpapahatid. Ako kasi personally, hindi po talaga ako nagpapahatid, no? Kapag hinatid po kami, kuya ko lang, no? Hindi kasama yung mga anak ko, hindi kasama yung parents ko. Kasi hindi ko kaya, baka hindi ako makaalis, okay? Baka bumaha ng luha doon sa airport. Kaya nga ako, sinusumpa ko yung lugar na yun. Ayoko nang bumalik doon. Totoo yun, no? Pag sundo, ang sarap eh, no? Kasi syempre, dami mong pasalubong sa kanila, then makikita mo sila, no? Iyayakapin mo, magkakasama kayo. Pero yung tapos na, no? Yung iyong bakasyon, babalik ka na naman, yun yung sobrang sakit na parang hindi ka makapagsalita. Hindi mo alam kung anong iniisip mo, anong gagawin mo, no? Parang napakahirap na talagang yan yung pinaka greatest struggle natin ng mga OFW. Lalo na sa mga may anak na kagaya natin. Or dun sa mga walang anak, no? For sure, sa mga magulang din nila, no? Yun yung nararamdaman nila. And guys, ito naman, no? Ito naman yung napakagandang nangyari kay Ma'am Jessery. Kasi karamihan mga OFW umuuwi, no? Nang walang ipon. Or pwede rin na ang tagal na nila sa ibang bansa, wala talaga silang naiipon. And based sa interview ko rin kanina kay Ma'am Jessery, no, talaga palang wala siyang naiipon. Kahit sobrang tagal niya nang nag-abroad, pabalik-balik na siya, iba-ibang bansa, no, wala pa rin siyang naiipon. Okay, kung meron man, maliit at napakabilis maubos. Pero guys, alam niyo ngayon, nag-for good si Ma'am Jessery, no, nang merong malaking naipon ng dahil po sa business na ginagawa namin ngayon. And take note guys, no, this is not just a small amount of money, no, napakalaki po. It's 100,000 mahigit po yung kanyang income, no? Na ginawa niya lang to part-time. So, Ma'am Jessery, for sure sa mga nakikinig sa atin ngayon, gusto rin nila, no, na magkaroon ng ganyang kalaking income pag nag-for good na sila or naghihintay na malaking, kumbaga, ipon. Kasi para sa atin, ipon natin yan, eh, no? Ipon mo nung umuwi ka, papaano mo ba nagawa? Na kahit na nasa ibang bansa ka,
nagawa mo tong business na to at meron kang 6-digit income na naghihintay sa'yo ngayon pag uwi mo. Sige, ma'am. Ano ba yung ginawa mo kung bakit mo yan kinita? Okay po, GM. So, paano ko nga ba kinita yung 102,000 pesos ngayon? So, ayun po, nung nakita ko po yung opportunity na to, sinubukan ko siya, nagtiwala po ako sa taong nag-invite sa akin, and hindi po ako natakot. Inalis ko po yung duda sa isip at puso ko, kasi talagang naghahanap ako ng extra income, kasi gusto ko nang makauwi for good. Na dati kasi wala akong ipon, kaya takot akong makapag for good dati. Pero nung nakita ko yung business na ito, talagang nung sumali pa ako, dito ko po binuhos yung free time ko. Wala akong sinayang na oras na kahit sinisingit ko lang at sinasabay sa trabaho ko, hanggang sa dumami yung mga tao ko sa baba ko. Nasa 25 na po kami ngayon. So ayun, nag-decide po kung kahit na nagkaroon po ako ng nag-decide po akong umuwi na for good, kasi gusto ko ng mag-focus na lang sa business. I-focus ko na lang itong business na ito, kasi alam ko itong business na ito is ito lang yung makakatulong sa akin makapag for good. At totoo naman po, in 5 months po nagawa niya akong mapag for good at kumita po ako ng more than 100,000. So, ayun po guys, kasi nga napakaganda po kasi ng sistema ng meron ang team, napakabilis po siyang napakabilis at napakadali pong matutunan, kasi nga pure online lang po siya. Pure online system, dahil kompleto na po kami. So, meron po kaming one-on-one tutorials at video tutorials is explaining in detail lahat ng kailangan mo na matutunan para kumita sa business na ito. Nandito na po. Lahat na po provided na ng team. So, hindi dahilan na malayo ka or malayo tayo sa isa't isa. Or malayo yung taong nakapag-invite sa'yo. So, wala pong hindi po yun magiging problema sa atin. So, yun po GM. Yun yung ginawa ko, paano ko yun. So, ayan, no? Yeah. So, sa mga OFW po na kagaya ni Ma'am Jessery, na may kahit pa paano may konting free time, no? Magagawa niyo pa rin po kasi itong business. Kasi si Ma'am Jessery, on her free time, total nagsi-cellphone naman siya, why not hindi niya gawin itong sistema na ginagawa namin sa team. And guys, biruin niyo, in 5 months time, meron na siyang sarili niyang grupo. 25 members na sila in different parts of the world. Puro po sila mga OFW. Hindi pa po sila nagkikita-kita in person kasi itong sistema na ginagawa po namin is pure online. Okay? Kasi iba online, but still nakikipag-meet pa rin sila sa labas. Pero kami talagang hindi. Okay? Sa cellphone lang tayo magkikita through online, mga trainings, no, lahat, meetings, tutorials, lahat po yan gagawin lang po sa cellphone, through internet, and through Facebook. So, ang maganda din po kay Ma'am Jessery, guys, no? Ako ang nakikita ko kay Ma'am Jessery, and napakaswerte ng mga tao ni Ma'am Jessery and ng mga tao na soon magjo-join pa sa kanyang team, because si Ma'am Jessery, she decided to do this seriously. Kasi mas pinili niya tong negosyo na to, in spite na yung iba, syempre, may takot, may duda, anong mangyayari sa akin kung umuwi ako. But si Ma'am Jessery, she's very positive, no? And she's very eager talaga na gawin itong negosyo na to. Kasi 102,000, guys, in 5 months, ibig sabihin, it's around 20,000 mahigit po every month yung nadagdag po sa income niya. So, ibig sabihin, kung ang kinikita niya sa pagiging OFW is 20,000, dito sa part-time business niya is 20,000 din, siyempre, mas piliin mo na umuwi ka na lang at makasama ang pamilya mo. Total pareho lang naman yung kinikita mo. So again, thank you, Ma'am Jessery, for sharing, kasi sigurado napakaraming na-inspire sa'yo
At soon, no, sana yung mga nakikinig sa atin ngayon, maging inspirasyon sa atin si Ma'am Jessery na hindi natakot sumubok, na hindi natakot na kahit na hindi niya kakilala yung nag-assist sa kanya noon, na pagtanungan niya, no, inalam niya lang, and nung inalam niya, inaral niya. At ngayon, no, isa na siya sa mga leader ko po sa team na talagang maaasahan when it comes to teaching yung mga tao na nagjo-join sa kanya. So last na lang, Ma'am Jessery, ano ba yung tip mo sa mga kapwa natin OFW na nangangarap din, of course, na soon makapag-for good din sila. No, syempre, gusto rin yan makasama yung pamilya nila, especially ngayong Pasko, no? Napakaswerte mo, ma'am, kasi yan ang pangarap ng mga OFW. Ako din, dati yun ang pangarap ko, na sana pag Pasko, kasama ko sila, Pasko, bagong taon, sa mga mahalagang okasyon, pero hindi, kailangan natin magtrabaho. So, ano ba yung best tip mo sa mga kapwa natin OFW para soon, no, makapag-for good na rin sila kagaya mo at makasama yung pamilya nila? Ayan po. So, ayan po, GM, sa lahat. Advice ko lang po at tips sa mga ating mga kapwa ko OFW. Sana po, wag po kayong matakot sumubok. Kasi nga po, sa pagiging OFW is wala pong forever dyan. Nakakapagod yung daily routine natin na trabaho, gigising ka na sa umaga, magtatrabaho, pagdating ng gabi, pagod ka. And then matutulog ka na na parang nangungulila ka sa mga anak mo. Minsan hindi mo pa sila nakakausap sa dami ng trabaho natin. Diyan sa abroad, meron tayong boss. Lagi tayong sumusunod sa kanila. So, kailangan nyo lang pong baguhin yung mindset nyo. Kailangan nyo lang pong magtiwala, maghanap ng opportunity na mag-aalis sa inyo sa sitwasyon meron kayo ngayon. So, yun po ang tips ko po sa inyo. Sumubok po kayo, magtiwala, alisin yung takot at duda sa puso nyo. Kasi po, nandito na po yung napakagandang sistema meron ang team namin. Ang kailangan nyo lang pong gawin is aralin at gawin lang po sa lahat ng free times nyo. Wag nyong sayangin yung mga free times nyo sa panonood ng TikTok or panonood sa YouTube ng walang kwentang bagay. Dito nyo lang po ibubuhos. So, pag once na member nyo na po kayo, ibubuhos nyo po lahat ng free time nyo dito sa pag-aaral ng business nito. So, yun para po makauwi na rin po kayo gaya ko. Masarap pong makauwi. Yung parabang yung last time na pag-uwi mo dito sa Pilipinas na hindi ka na matatakot, hindi ka na mag-aalala na tapos na yung bakasyon ko, kailan ko na namang bumalik. So yun, naiiyak po ako. Yun po. Dati natatakot akong ayokong matapos yung araw, ayokong dumating yung araw na pag-alis ko. Dati takot ako. Pero ngayon masayang-masaya ako kasi nga hindi ko na kailangan mag-alala kasi nga nandito na ako. Kasama ko na sila for good. Habang ginagawa yung business na ito, nakakapag-focus na ako. Meron na akong free time, time freedom, kumbaga. So, habang ginagawa yung business na to, naalagaan ko na yung family ko. So, masaya yung pakiramdam Kaya sa lahat, sa inyo pong lahat, sumubok na po kayo. Huwag na po kayong matakot. Nandito po kami, tutulong sa inyo, tuturuan po namin kayo, ituturo po namin kung paano namin nagawa kumita ng mabilis. So, yun po, GM. Yeah. Thank you so much. Ayan. So, napaka-heartfelt naman nung sharing ni Ma'am Jessery sa atin. No? Napaka-swerte natin kasi yung mga ganyang sharings po, talagang hindi dapat pinapalagpas kasi this is based from the experience po ng kapwa natin OFW din. Nakagaya niyo rin dati, nangangarap lang, pero ngayon ito na. No, ang maganda kasi dun sa sinabi ni Ma'am Jessery is the time freedom. Marami kasi ang may pera pero walang time freedom. Okay? Pero si Ma'am Jessery ngayon, she can say na talaga may time freedom na siya. Kahit ano pwede niya nang gawin sa oras na meron siya kasama ang kanyang pamilya. Ito ko lang guys, no? Gusto ko lang maintindihan nyo guys. Si Ma'am Jessery, umuwi po siya for good. Hindi lang po ipon ang bit-bit niya. Instead, meron siyang napakagandang negosyo na bit-bit niya ngayon, no? At gagawin niya. So, hindi lang kasi, sa totoo lang, hindi lang po kasi talaga ipon ang kailangan kapag nagpo-for good tayo. Instead,
yung continuous or yung ating passive income na dapat tuloy-tuloy din yung income kasi kung ipon lang, nauubos po yan. Okay? Pero ngayon, dahil nandito na si Ma'am Jessery, she can focus to do the business, no? Mas mapapalaki niya pa talaga itong negosyo at mas maraming OFW pa ang matutulungan niya. So again, thank you so much, Ma'am Jessery, and God bless you. I hope, no, na sa susunod talagang marami tayo. Hindi lang hope, no, talagang for sure. Marami pa tayong OFW na mapapauwi. Yes, mabibigyan ng bagong pag-asa, palalakasin ng loob kasi marami talagang OFW, no, pinanghihinaan ng loob kasi hindi nila alam kung paano gawin. So maganda sa team natin, we will teach them how to do it, no, step by step para at least soon magawa rin nila itong business na to at magkaroon ng income and makapag-for good na rin kagaya mo. So sa lahat po na nakikinig ngayon, I hope na-inspire namin kayo and more videos pa po and more sharings pa po sa mga OFW na napauwi po ng team namin. So thank you so much for watching. And kung sino man po yung nag-send sa'yo ng video na to at kung napapanood mo man tong video na to at may nag-a-assist na sa'yo sa team namin, so huwag ka mahiya, kausapin mo siya, attend our masterclass, online lang po yun, no? Panoorin mo, bibigyan ka nila ng step-by-step procedure kung paano ka makaka-attend ng aking live online masterclass explaining kung paano ba gagawin itong negosyo na to. So again, this is Grand Mentor Risa Garcia and this is Ma'am Jessery Gabriel, OFW noon, for good na ngayon. Thank you so much and God bless you.